Bago natin talakayin ang pinaka-topic sa ating video ngayon, alamin muna natin ang iba't ibang klase ng pagmimina na ikinabubuhay ng maraming mga Pilipino sa Pilipinas. Ang pagmimina ay isa lamang pangkaraniwang hanap buhay sa Pilipinas, bagaman hindi malakihan ang kita. Ito ay sapat na bilang panusto sa pang-araw-araw na pangangailangan ng isang pamilya. Ang pagmiminang isinasagawa ng mga pangkaraniwang mamamayan sa Pilipinas ay may tuturing lamang na paggalugat o prospect mining. Bago natin alamin ang mga probinsya o lugar na sagana sa ginto sa Pilipinas, alamin muna natin ang iba't ibang pamamaraan ng pagmimina o pagkuha ng ginto. Una ay ang placer mining. Ang placer mining ay pagmimina na isinasagawa sa mga ilog o sapa. Humahanap ng lugar sa ilog ang mga minero kung saan inaakala nilang nakadeposito ang mga gintong tinatangay ng agos. Karaniwan na itong matatagpuan sa likod ng malalaking bato, natumbang mga puno, mga mauugat na halaman at nakalitaw na bedrock. Pinapala ang mga lupa at inilalagay sa sluice box na nakaharang sa umaagos na ilog. Matatangay ng agos ang lupa at buhangin at naiiwan ang mga bato at piraso ng ginto dahil mas mabigat ang mga ito. Isinasagawa naman ng mga karaniwang mamayan ng placer mining gamit ang panning technique dahil sa may kamahalan din ng sluice box at mas madali silang nakakalipat ng lugar. Pangalawa ay ang crevice mining. Ito ay pagmimina na isinasagawa sa mga bitak ng nakalitaw na bedrock. Ito ay natural na mga bitak na dala ng mga natural na paggalaw ng lupa. Napakagandang paraan nito lalong-lalo na kung ang bitak ay nasa slope. Ang mga crevice ay nagtataglay hindi lang ng ginto kundi ng mga mamahaling bato at kristal. Ang mga flakes ng ginto na inaanod ng tubig mula sa bundok ay nahaharang ng bitak at nadedeposito doon. Kailangan ng mapanuring mata sa pamamarang ito upang matukoy ang bitak kahit na matakpan pa ito ng mga damo. Ang mga lupa ay kinukuha sa bitak at hinuhugasan sa pamamagitan ng panning at sluicing upang makuha ang mga gold nugget. Pangatlo ay ang hard rock mining o open pit mining. Ito ay pagmimina na isinasagawa sa mga lugar na may mga batong quartz. Ang quartz ang palatandaan ng ginto at mga mineral. Mabuting suri ng bato, hanapin ang kulay green, pula at itim. Ito ay palatandaan ng mga mineral tulad ng bakal at pyrites na may ugnay sa ginto. Ang mga ginto ay maaaring i-recover sa pamamagitan ng pagtibag, pagpapasabog at drilling. Ang mga ginto ay mahihiwalay sa ore sa pamamagitan ng milling at cylinder concentrator. At ang panghuli ay ang dredging. Ang dredging ay isa sa pinakamapanganib na paraan ng pagmimina sa Pilipinas. Kinakailangang sumisid sa putik at lamaw ang minero at isilid sa timba o sako ang pay dirt kung hindi naman ay higupin ito ng pump pataas. Ito ay karaniwang isinasagawa sa mga latian na dating bahagi ng isang malaking ilog. Kailangang mapatotohanan muna na ang latian ay dating ang ilog na natahuban dahil sa erosion o di kaya naman ay dahil sa lumago o nabulok na mga halaman. Ito ay may sasagawa sa pamamagitan ng sampling at sa pagtatanong sa mga taga-roon, partikular na sa mga matatanda. Maaari ring pag-aralan ang ayos at maturity ng ilog. Mahalagang makita ang palatandaan ng ginto sa paligid ng ilog bago sumuong sa mapanganib na pamamarang ito sa mga lugar. Gaya din ng ibang mga bansa, ang Pilipinas ay may malaki ding potensyal pagdating sa pagmimina ng ginto. Sa buong mundo, nasa pang-21 pwesto ang Pilipinas pagdating sa laki ng produksyon ng ginto. Subalit ayon sa mas malalim na pagsisiyasat, maaari umanong ang Pilipinas ay pumangalawa kung pagbabasehan ng kabuuang gold reserve ng bansa. Nangangahulugan nito na malaki talaga ang potensyal ng pagyabong ng pagmimina sa Pilipinas para sa hinaharap. Noong taong 2021, ang ating bansa ay nakapag-produce ng ginto na umabot sa halos 25.33 thousand kilograms na may katumbas na halaga ng 72.21 billion pesos. Ang mga nangungunang probinsya sa Pilipinas na malaki ang nakukuhang ginto sa pagmimina ay ang Baguio, Masbate at Surigao. Sa probinsya ng Quezon, kung saan sa mismong ilog sa Unisan ay nakakakuha ang mga residente ng ginto. Pangalawa ay sa Abra. Bukod sa mga mining sites, napabalita din sa probinsyang ito na dinarayong isang ilog sa Banged, hindi upang mangisda o maligo kundi dahil sa mga piraso ng ginto na umaagos mula sa mga kabundukan. Sagana din ang Bicol region sa ginto. Ang pagmimina dito ay malaki ang tulong sa paglago ng ekonomiya ng rehiyon. Noong taong 2018, ang Masbate ay nakapag-produce ng mahigit sa 6,000 kilo ng ginto na nagkakahalaga ng halos 14.45 billion pesos. Sa bayan naman ng Palanog, Kamalig, Albay at Legazpi ay marami din umanong nakukuhang mga ginto at iba pang mga mineral.
Sagana din sa ginto ang Marinduque, kabi-kabila din ang minahan ng ginto sa probinsya, kaya naman ang ibang mga residente ay buwis buhay sa pagmimina makakuha lamang ng ginto. Ang Dumaguete, Agusan at Batangas ay sagana din sa ginto, subalit ang talaga namang nagkaman ng ginto sa Pilipinas ay ang Davao de Oro. Ang salitang oro sa Davao de Oro ay nangangahulugang ang ginto. Ang Davao de Oro ay isa sa may pinakamalaking deposito ng ginto sa Pilipinas. 10 sa 11 nitong mga lalawigan ay may isa o mahigit pang mga minahan ng ginto. Ang pinakamalaki dito ay nasa Mount Diwalwal na nasa bayan ng Moncayo. Nasa bayan naman ng Nabunturan na kapitolyo ng probinsya ang pinakamalaking gintong singsing sa Pilipinas, ang Solidarity Ring.